Ito ang Hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay ilam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Isang magandang araw ng Huwebes sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Sa araw na ito ay tutunghayan natin ang salita ng Diyos at isa sa mga pagpapala na ating mararanasan ay pagpapalang spiritual. Kung halimbawa naman ay hindi maayos ang iyong nararamdaman, sa larangan ng pananalangin naman na mamaya ay gagawin natin. Pagkatapos nating mag-alay ng pasasalamat ay maihahaing natin anuman ang ating damdamin. Ngunit bago natin gawin yung mga bagay na nabanggit ko, ay hayaan muna nating mangusap sa atin ng Diyos. Bigyan niya tayo ng aral at paalala mula sa kanyang salita. Kaibigan, kapupulutan natin ng magagandang aral ang salita ng Diyos. Kaya halikang muli, samahan mo ako rito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Sa hardin ng Sa araw na ito ay isang panghihikayat patungkol sa pagsusuri o testing the spirits. Yan ang ating tutunghayan. Ngunit bago natin natunghayan ang paalala ni Apostol Juan, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat at muli may pagkakataong kami upang dumulog sa inyong salita, pag-aralan ang mga nakasaad rito, at ito po ay aming maisapamuhay. Bigyan mo kami higit sa lahat ng kaalaman at karunungan sa mga sandaling ito. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Testing the spirits. Ito ang ating tema na pag-aaralan sa araw na ito. Aalamin po natin kung bakit may utos o panghihikayat si Apostol Juan upang subukin ang spirito, at ito ay angkop sa ating kapanahunan. Dito ay titingnan natin kung ang spirito na ating sinusunod ay yung spirito na nananahan sa atin bilang mga mananampalataya o tayo ay nahihikayat pa rin ng diablo. Ano ang kasiguruhang ipinagkaloob ni Apostol Juan sa kanyang mga taga-pakinig? Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo na lang ito sa unang sulat ni Juan, Kabanata 4, mga talata 1 hanggang talata 6. 1 John chapter 4 verses 1 to 6, ngunit pagtutuunan natin ng pansin ang talata 1 at ganito ang ating mga babasahin. Sabi dito, no? Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang espiritu. Sa halip ay subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang espiritong sumasa kanila, sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Tama naman yung sinabi ni Apostol Juan nung kanilang kapanahunan, at ito, kaibigan, ay angkop sa atin. Alam mo kasi, kaya ako nasabing angkop sa akin ito, sapagkat maging sa ating kapanahunan, marami ang nagsasabi na sila si Jesucristo. Meron ngang 7 tao dito sa balat ng lupa na nagsasabing sila ay si Jesus Christ. Mayroon naman nagsasabi na sila ang tunay na sugo ng Diyos.
Sabi nga nung ibang mangangaral, ang aming iglesia ay ang nakasaad sa Biblia. Sabi nung dalawang mangangaral, ako ang huling apostol. Sabi nung isa, ako naman ang huling propeta. At marami ang nagkiklaim na sila ang tamang relihiyon. At marami pang mga maling katuroan ang laganap sa ating kapanahunan. Ang mga talatang ito, itong verses 1 to 6, kung may panahon ka, basahin mo. Ito ay bahagi ng kabuuang kabanata 4 sa unang liham ni Juan patungkol sa pagsubok sa Espiritu. Ano ang Espiritu na tinutukoy dito, yung susubukin mo? Kaya nga, testing the spirits. Nang banggitin kasi ni Apostol Juan, ang banal na Espiritu, pagka binasa mo yung Kabanata 3, yung verse 24, wika nga niya, no? Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Spiritong kaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Kung isipin mo, no, meron bang ibang spirito na nabubuhay dito sa sanlibutan? Meron, kaibigan, yung mga maituturing nating demonic spirits. Ito yung spirito ng sanlibutang ito. Alam mo, ang katagang subukin o yung testing the spirits, ito ay halintulad sa pagsubok sa isang ginto na idadaan mo sa apoy upang makita kung ito nga ay tunay. At sa atin naman, ang mga mananampalataya, kung ang patotoo ay tunay o dalisay, ito naman ay nakikita sa ating gawa at mga sinasabi. Alam mo kasi, kaibigan, noong kanilang kapanahunan, naglipa na ang mga huwad na mangangaral at maging mga maling katuruan. Alam mo, kung iisipin natin, sa ating kapanahunan, alam mo, may mga katuruan ang ating ibang kapwa, yung mga mangangaral, lalo na, saan kaya nila nakuha yung kanilang mga ipinapangaral? Halimbawa, bibigyan lamang kitang dalawang halimbawa. Saan kaya nila nakuha na maaari daw ikasal ang pareho ang kasarian, lalaki sa lalaki o babae sa babae? At yung isa naman ay may panghihikayat na gawing batas ang diborsyo. Alam mo, sa ibang bansa, ang diborsyo ay ito ay isang batas sa maraming kadahilanan. Ngunit alam mo, ang diborsyo, kahit nasa salita ng Diyos, ito naman ay hindi utos. Ito ay ipinahintulot dahil nga matigas ang puso ng mga tao. At kung halimbawa ay ipinahihintulot ang diborsyo, alam mo, ang dahilan lamang ay sexual immorality o kaya ay adultery. Alam mo, paliwanag ni Juan, sila na nagtuturo o nangangaral ng ganito, sila ay nahikayat ng diablo. Kaya pagka ikaw ay nahihikayat ng diablo tulad ng ibang mangangaral, mali talaga ang ituturo mo. Dito na, nang hikayat ang apostol at nagutos upang subukin ang kanilang patotoo. Nananahan ba sa kanila ang banal na espiritu na kaloob ng Diyos o ang kanilang tinatangkilik ay ang espiritu ng sanlibutang ito na nanghihikayat upang sila ay maligaw sa mga katotohanan mula sa salita ng Diyos? Pakahulugan ni Juan, huwag paniwalaang agad, suriing mabuti. Alam mo, kaibigan, ang talatang ito ay isang magandang paalala sa ating kapanahunan sapagkat naglipa na ang mga bulaang mangangaral at maging ang kanilang mga katuroan, na may mga pagkakataon rin naman na maging ang mga tunay na mananampalataya ay baligaw ng landas at yakapin ang kanilang mga itinuturo. Ipinapahiwatig ng talata na ating binasa na dapat tayo ay maging maalam, be knowledgeable, maging matatag, suriin natin ang spirito at tayo ay manangan sa salita ng Diyos. Ano ba ang kanilang itinuturo patungkol kay Kristo? Ano ba ang tinuturo nito mga bulaang mangangaral na ito? Alam mo, ang kanilang itinuturo ay ganito, Si Kristo ay tao lamang. Si Kristo ay propeta lamang.
Si Kristo ay guro lamang. Si Kristo ay hindi anak ng Diyos at marami pang iba. At alam mo, nakakalungkot, marami sa ating kapwa, maging sa ating mga mananampalataya o nagpapahayag na sila nga ay mananampalataya, ang agarang naniniwala sa lahat ng kanilang mga naririnig o kaya ay mga tinatangkilik na babasahin. Alam mo kaibigan, dapat ang ating tularan ay ang ginawa ng mga mananampalataya sa Berea ng kanilang sinuri maging ang itinuturo ni Apostol Pablo. Marapat lamang nasuriin natin ang bawat katuruan kung ito ay mula sa Espiritong nananahan sa atin. Baka tayo ay nagpapadala lamang sa panghihikayat ng Diablo. Alam mo, hindi tayo lalago sa ating spiritual na buhay kung lahat ng katuruan ay bibigyan natin ng daan o kaya ito ay ating tatangkilikin. Kung meron man tayong dapat tangkilikin ay ang salita ng Diyos. Kaya lamang, ang dahilan ng ating mga kapwa, wala namang mawawala sa akin. Ako ay mananampalataya, gagawin ko to. Ganon ang dahilan nila. Alam mo kaibigan, malaki ang mawawala sa atin, lalong-lalo na ang ating patotoo. Kung tunay nga tayo ay sumasa atin ang Diyos. Kaibigan, hangarin nating matutuhan ang mga malalalim na bagay mula sa salita ng Diyos. Yun lamang ang magandang paraan upang maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Ang maging maalam sa mga malalalim na bagay. At yung mga katuruan lamang na nagmumula sa salita ng Diyos, ito dapat ang ating pinahahalagahan. Kaibigan, may tanong para sa ating lahat. Masasabi ba natin na may katatagan na tayo sa ating mga spiritual na buhay o sa mga bagay na spiritual? Kaibigan, tayo ay inihikayat na dapat patuloy ang pagsasaliksik natin sa salita ng Diyos. Ito ang paraan at napakagandang gawin natin upang suriin natin kung ang nananahan nga sa atin ay ang tunay na spirito ng Diyos o tinatangkilik natin ang spirito ng sanlibutan. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ako po si Pastor Laris Carilla ng Jesus is Lord Church, Antipolo Hills Chapter. Tayo po yung manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ng siyang gumawa ng langit at ng lupa, kami po ay lumalapit po sa inyo, dumudulog, nagpapakumbaba at humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pong nagawang pagkakasala. Panginoon, aming pong idinudulog po sa inyo ang buhay ng bawat doktor, ang buhay ng bawat nurse na patuloy na ginagampanan ng may katapatan ang kanilang mga tungkulin upang gamutin, alagaan ang lahat, Panginoon, na nabiktima ng COVID-19. Ang mga doktor at nurse, O Diyos, ay iyong pagpalain at patuloy na bigyan mo ng kalakasan, karunungan kung paano nila, O Diyos, gagamutin ang lahat na nabiktima ng COVID-19. Sila, O Diyos, ay patuloy mong bigyan ng kalakasan sa araw-araw. Bigyan mo sila, O Diyos, ng proteksyon at pedama mo sa kanila, Panginoon, ang iyong pagmamahal. Tinadalangin din namin, O Diyos, ang bawat hospital na pinahintulutang gamitin upang doon, O Diyos, ay gamutin ang lahat ng victim ng COVID-19. Ito, O Diyos, ay iyong pong pagpalain. Ito, O Diyos, ay pagabalutan po ninyong makapangyarihang dugo. Ito, O Diyos, ay patuloy na maging pagpapala sa bawat isa, Panginoon, lalo't higit, O Diyos, sa aming mga kababayan na walang kakayahan, Panginoon, sa kanila pong nararanasan na karamdaman, Panginoon, ng COVID-19. Patuloy, O Diyos, na maging bukas ang ospital na ito sa lahat ng mga nangangailangan at huwag pahintulutan na magkaroon, O Diyos, ng shortage ng supplies ng gamot para, Panginoon, sa lahat ng victim ng COVID-19. Dinadalangin din namin, O Diyos, ang aming pong mga kababayan na kung saan, Panginoon, ay nandun sila, O Diyos, sa lugar ng Panginoon na sila ay nakasadlak
sa isang lugar, Panginoon, na hindi naman nila, O Diyos, ito ay kagustuhan. Ang aming pong panalangin, those person, O God, inside the facilities, O God, those person who deprived of liberty, we pray for your loving kindness, we pray for your love, we pray for your salvation. Pahintulutan mo, Panginoon, na sila ay makakilala sa inyo, Panginoon, sa malalim at bibiliyang kamamaraanan, at makaranas sila, Panginoon, ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw lamang, O Diyos, ang kanilang pag-asa. Ikaw lamang, O Diyos, ang kanilang pong dapat paniwalaan at pagkatiwalaan. Lord, we pray, gumamit ka, Panginoon, ng taong may pagkatakot sa inyo, na magbahagi ng salita mo, Panginoon, upang marami ang makakapanginig na kung saan ang salita mo ay makapangyarihan. At sa iyo lamang, O Diyos, matagtagpuan ang pag-asa, sa iyo lamang matagtagpuan, Panginoon, ang kapayapaan. Panginoon, we pray, O God, na patuloy mong iparana sa mga taong ito ang iyong pong pag-ibig, ang iyong kaligtasan. Ito, Panginoon, ang aming pong panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa araw po ng Huwebes, February 25, bago lamang po tayo magtapos sa ating programa dito sa Hardin ng Panalangin, ay muli ang ating pamamagitan para po sa pangangailangan ng kagalingan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Manalangin po tayo para sa kanila. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa napakagandang pribileyo ng pamamagitan sa pananalangin para po sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Sa aming pong mga ihahaing sa inyo sa araw na ito, naway ito po ay magkaroon ng katuparan ayon sa inyong kalooban at panahon. Nananalangin po kami para kay kapatid Adelina. Siya po ay may karamdaman sa kanyang balakang at hinihiling po niya ang kagalingan. Anuman ang kanyang kalagayan o anuman ang kanyang nararamdaman sa kanyang balakang, naway ipagkaloob mo, O Diyos, ang kahilingan po ng kagalingan ni kapatid Adelina. Healing naman po mula sa ubo. Yan po ang pananalangin ni Hygiene o ni Hygiene, Panginoon. Naway ito po ay magkaroon ng katugunan ayon sa inyong saloobin at panahon. Si kapatid Lenny po ay dumudulog sa inyo. Ang kanya pong kahilingan ay matunaw na po ang cyst sa kanyang dibdib, sa kanyang pong nararanasan, pinagdaraanan. Siya po ay maaaring nakakaramdam ng kabalisahan, ngunit Panginoon, ang inyong kapahingahan at ipagkakaloob na kagalingan ang magbibigay sa kanya ng ibayong lakas. O Diyos, tugunin mo ang panalangin ni kapatid Lenny. Si kapatid Alvin naman po, meron po siyang gout, at naway sa kanya pong mga tinitake na medications, ito po ay maging mabisa. Ngunit kagalingan ang kahilingan ni kapatid Alvin. Kay Nanay Luring, kagalingan din po mula sa kanyang karamdaman sa kanyang paa. Nananalangin po at dumudulog sa inyo si kapatid Flor, na naway maging successful po ang resulta ng mga business proposals niya sa kanyang mga kliyente. Lord, would you open opportunities for Flor to be blessed financially. Good health naman po and protection. Yan po ang pananalangin ng buong sambahayan ng Gonzales. Naway ipagkaloob mo ang kahilingan ng Gonzales family ng proteksyon at good health. Kay kapatid Dayan, siya po ay dumudulog na naway magkaroon po siya ng bagong trabaho. Open opportunities, Panginoon Diyos, para po kay kapatid Dayan upang magkaroon ng katuparan ang kanyang kahilingan. At kay kapatid Ryan, siya po ay magsisimula na sa kanyang bagong trabaho. At bukod sa nag-aalay ng pasasalamat, ay karunungan ang kanyang kahilingan. Ipagkaloob mo, O Diyos, ang pangangailangan ni kapatid Ryan.
Panginoon, narinig mo ang pananalangin ng aking mga kapatid sa pananampalataya. Ang tugon sa amin pong mga inihaing ay ayon lamang sa inyong layon at panahon. Tanggapin mo ang aming taus-pusong pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga na tayo ay muling napaalalahanan mula sa salita ng Diyos patungkol sa testing the spirits at kaibigan sa panahon na kung saan naglipa na ang mga maling aral at mga bulaang mangangaral. Dapat maalam tayo sa malalalim na bagay mula sa salita ng Diyos. Tayo ngayon ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa napakagandang panghihikayat, utos at paalala na dapat naming subukin ang bawat spirito. Kami na inyong mga tunay na anak, kami po ay may kasiguruhan na nananahan sa amin ng tunay at banal na spirito. Naway makita ito sa aming patotoo. Ilayo mo kami sa anumang tukso upang hindi kami mahikayat sa gawain ng Diablo. Muli ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. May harding mapananalangin. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral at paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita na ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos at ito ay magtatapos na pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave De Guzman. O kay